Hello po sa inyong lahat mga kababayan, muli ito ang inyong lingkod, Coach International Master Roderick Nava. Ngayon naman ilulundag tayo sa semi-final round. Katatapos lang kagabi nito, match 2 game number 1 between Super Grandmaster Fabiano Caruana versus Super Grandmaster Wesley So. Sa mga hindi pa natin na-analyze na games previously ay ihahabol ko na lang po. At sa mga hindi pa nakakapanood ng mga games na na-analyze na natin sa torneyong ito, ay makikita nyo ang link sa description below. Okay, so tingnan natin na nangyaring kaganapan. Fabi played d4, Wesley played knight f6, c4, e6, knight c3 at dito ay nag-decide si Wesley na itira ang bishop b4 as Nimzo Indian defense at queen c2 naman ang ginawa dito ni Fabi para pinaka-classical approach mainline, castle at ginawa niya ang third choice na e4. Ayan, so actually dito ang pinaka-famous talaga ay a3, neutralize kagad sa bishop, bishop takes knight check, queen takes c3, tapos yung nag-b b6 followed with bishop b7 development. So napakarami ng ganyan na nakita natin, especially sa mga laro nila Garry Kasparov noong araw pa. So dito e4 balik tayo at natumbukan naman ni Wesley yung pinaka-top choice na d5, basag kagad sa center, e5, knight e4 pasok sa teritoryo at neutralize na yung bishop sa b4, bishop takes knight check, b takes c3 at c5. So itong c5 na to ang hindi talaga pwedeng mawala sa Nimzo Indian dahil yan talaga ang nagbibigay ng pang-pressure sa white center. So after c5, kagulat-gulat ang ginawa dito ni Fabi, nag-f3 siya. So itong f3 inimbestigahan ko, chinek ko sa Lichess book, wala yan. Chinek ko sa database ko, wala pa rin. So chinek ko sa Fritz Power Book, wala pa rin. So, ibig sabihin, itong F3 na ito ay novelty. So, bagong idea. Kasi dito, balik ko lang ho, ang pinaka-famous na nangyari dito ay Bishop D3. So, laro ni Karpov at ni Polgar noong 2003. Tapos, meron ding nangyari after C5, Bishop B2, laro naman ni Yu Yang Yi at ni Aronian noong 2019. Ayan, so, ano nyo na lang po ipopost ko yung links reference niyan sa description below. Pwede nyo mabisita. Alright, so dito balik tayo sa F3. So itong F3 ay bad move pala. Lalamang pala dito ang black. At yun naman ay natumbukan ni Wesley. Inisipan niya ng 1 minute and 22 seconds. Okay, so ibigay ko sa inyo, pinaka-puzzle natin. Bigyan ko kayo ng kaunting segundo para ma-post nyo. Start. Maraming salamat. Ang ginawa ni Wesley ay Queen H4 check. Best move. Grabe, ang lakas nitong Queen H4. So dito, kung gagalaw lang ang king sa D1, may knight F2 check. Fourth, paki-imagine nyo na lang po. So kung pupunta naman dito sa king E2, meron ng coming Queen F2 check. Tagpas naman ang bishop sa F1. So mararatrat, fatal na. So dito, pwersado isang tira lang, G3. Yan lang talaga ang pinakatira. At tinagpas lang, knight takes G3. Good move again. So dito, tinanggap na talaga ni Fabi yung pangyayari na yan. Queen takes H1, then Queen F2, Queen H5, tumakbo na si Wesley, baka makulong pa yung queen niya dyan. Bishop D3, uy, may G4 coming, so medyo nagbabadya na atakihin yung queen. Kaya dito ay napuwersa na si Wesley mag F6. Just in case atakihin man yung queen, ay may tatakbuhan na somewhere on F7 or sa E8 para may takasan yung queen. And then at the same time, may potential pa na mabuksan yung F-file at maatake yung F3 pawn. So magkakaroon ng pressure kasi yung F6 pambasag din sa center eh. So, maganda. So, dito, nag-E takes F6, Rook takes F6, G4, Queen F7. Ayan. So, dito, nagkaroon ng bahagyang pang-counter si Fabi na Queen H4. Ayan, no? Atake sa H7 kaagad. At dito, nag-respond naman kaagad si Wesley ng G6. Okay? So, dito kasi, kung mapapansin nyo, bakit hindi na lang H6? May tanong tayo. Kasi meron kasing G5 pa din eh. Yan, no? Hindi maiiwasan yung pangpasabog na yan eh. So, pag H takes G5, Bishop takes G5. So, lalabas, kulungan tore sa F6. Mababawi din yung quality up ni Wesley. Diba? So, dito, ang inisyatibo, nasa puti pa. Kasi anytime, may mga check pa sa H7, pag King F8, may mga check doon, kuha yung naku, daming panggulo. So, yung initiative na to, lalabas, nasa puti pa. Bumaliktad pang bigla. Kaya, mas minabuti na lang ni Wesley na mag G6 na lang, pang takip doon sa threat sa H7. So dito ay nag-bishop G5 naman, atake naman sa rook sa F6, and then nag-knight D7, dinipensahan na lang. So still lamang pa rin naman si Wesley kasi weak yung pawn sa F3. Tapos yung king ni Fabi ay ang tagal sa center, tapos kung magkakasling naman sa queenside, hindi pa rin appropriate kasi nga sabog na yung queenside structure. So dito nag-king F2 na lang si Fabi, extra protection sa F3 at hindi muna niya minamadaling tagpasin yung rook sa F6 since kulong din naman eh, siguro pinapahinog niya sa tamang panahon. So dito nag-D takes C4,
bishop takes c4. So pinipilit naman ni Wesley na buksan ang posisyon dahil yung king nga ay exposed. So tamang desisyon yan. C takes d4. At dito ay may ginawa na namang malakas na tira si Wesley. Grabe, 5 seconds lang ang ginamit niya dito. So ano kaya yung good move na yon? Top choice din ni Stockfish 11. Bigay ko sa nyo, pinaka-puzzle. I-guess nyo para pinaka-training natin. Bigyan ko kayo ng kaunting segundo para ma-post nyo. Start. Okay, so ang good move ay b5. Grabe, ang lakas oh, with tempo. So ginawa ni Fabi, kinapture niya. Then bishop b7, ayun oh. Para may direct pressure sa f3. Galing nung b5, may tempo development, tapos attack pa. Tapos dito nag-queen g3, umatras muna. Syempre, under pressure yung f3, kailangan ng extra protection. Tapos tinatlo na ni Wesley. Tatlo na yan sa f5, oh. So hindi na nakatiis si Fabi, tinagpas na niya. Sobra-sobra na yan. Knight takes f6, tapos may threat kagad dito. Oh. Yan oh, yan ang paparating. Obligadong umiwas, umilag kasi tatamaan talaga yan sa f-file. At dito ay nag-isip si Wesley ng 44 seconds bago niya naibato yon. So ang tinira niya dito ay h5. Yan oh. So talagang pinupunit niya yung king side ni Fabi. Pero dito hindi siya yung pinaka-solid. Ang pinaka-solid according to Stockfish 11 ay bishop d5. Followed with the queen b7. Yan, para may atake sa bishop sa b5. Tapos mabuboost pa rin naman yung pressure sa f3. Nandun pa rin naman. Ang mabigat niyan, pag nasa queen b7, napaki-imagine nyo lang, pag umalis yung bishop, may pasok ng queen sa b2. Yan ang mga kalikot na delikado. Kaya malakas yung bishop d5. Yung nga lang, sa gantong kaikling oras, medyo hindi makikita ng human yan. Mahirap makita. So dito, ang ginawa, h5, pang busagsagan kagad. At dito, kinapture naman ni Fabi. Blunder. Grabe, blunder. Meron na sana siyang pagkakataon para makabawi-bawi or maka-recover. Ito dapat daw ang tira. Rook c1. Ayun, oh. May rook c7 coming. Yun nga lang, nakakatakot sa human ay yung paparating na to. Annoying eh. May h takes g4, tapos rook c7, then g takes f3, king h3 lang pala. Mukhang nakakatakot kasi eh, kaya hindi talaga mapapasok ng human eh. Pero sa computer, nakakalculate niya ng very well eh. Ayan, so pag king h3 ang gagawin, knight d7, obligado kasi wala pupuntahan yung queen, hindi pwede sa e8, may bishop. Diba? So tendency niyan, rook takes b7, and then magku-queen f5 check, king h2, queen c2 check, king h1, may f2, rook takes d7. Grabe yung calculation eh, oh. Then, f takes g1, queen, check. King takes g1, queen d1, check. Dito na magtatabla. Ayan, oh. Walang katapusang check. Yun, check. King g2, then queen d2, check. King g1, then queen c1, check. Sobrang daming check, di mauubusan. Okay, so yan ang panabla. Yung rook c1 sana. Yun nga lang, nag-g takes h5 si Fabi sa actual. Oh, bosh! Pati pantobosh. Ang ginawa, knight takes h5. Siyempre, threat na yung queen, tapos may paparating pang knight f4 na activate pa ng lubos-lubusan yung knight ni Wesley. Nako, grabe, delikadong delikado. So dito nag-queen g4, pumlessing lang. Knight f4 check, king f2. Dito, may ginawa na namang pambulabog si Wesley. Ang lakas na naman ng pambulabog na yun. I-guess nyo nga ho uli, ginamitan niya ng 54 seconds. Bigyan ko kayo ng kaunting segundo para ma-post nyo. Ano kaya yon? Start. Maraming salamat. Ang best move ay e5. Grabe. Galing umatake ni Wesley. So, ginamitan niya ng, binuksan niya yung linya ng queen para may pangkalikot sa b3, matret yun, mabulabog yung king. Ang galing makahanap ni Wesley ng ng mga bulabog talaga, yung mga pang-atake. So dito, nakita ni Fabian, ginawa niya, nag-knight e2 na lang siya, kailangan niya mag-develop, siguro sa pantahan niya sa kanyang sarili. Pero yan move na yan ay blunder na naman. May ginawa na naman si Wesley, excellent move, ginawa niyang puzzle. Ano kaya yung tira na yun? Bigay ko huli sa inyo, bigyan ko ng kaunting segundo. I-guess nyo, pinaka-puzzle natin. Start! Ayan, ang malakas na ibinato ay bishop takes f3. Grabe yung tiro. Hanip yan. Sana all. Grabe. Sarap niyan sa actual game. Oh. Tapos ang kalaban mo pa, Caruana, Higante. So dito ang ginawa ni Fabi, no choice, king takes f3. Bakit? Kasi kapag nag-queen takes f3, may simpleng knight h3 check. Ayan, oh. Hindi naman pwedeng capturein niya kasi open check. Lipad ang queen, the next move. So, tendency niyan, king e1, queen takes f3, chalap-chalap. O bosh.
So dito, obligado, pag bishop takes f3, king na lang ang pinang-capture ni Fabi. No choice. Queen b3 check! Tumbok lahat. Top choice kay Stockfish 11 lahat. Parang engine ang ginawa dito ni Wesley. Then queen takes b5. Sabay preno lang ng kaunti. Pero intact pa rin ang pressure kasi yung tore ay nagdudumilat sa f-file. So dito, nag-king e1. Iwas, kailangan umiwas. Akalain nyo, natumbukan na naman ni Wesley dito yung excellent move. Pang Stockfish 11 talaga. Simple lang siya pero yun ang pinaka number 1. King G7. Hindi ko na ipapuzzle sa inyo kahit napakaraming puzzle na posisyon na makukuha dito sa laro na ito. King G7, excellent move. Ano ang idea? Simply to defend or to protect the pawn on G6. Para pag alis ng knight somewhere, maka knight D3 check man, ay hindi na mabibitin nyo kasi baka mamaya makahalaw pa eh. May queen G6 check, tapos king H8, magsasayaw-sayaw yan, perpetual check pa yan. Great saving move by Fabi kung ganyan ang mangyayari. So dito, pag king G7 ang ginawa, wala, intact pa rin ang pressure, knight G3, at dito ay may last move na ibinato si Wesley na talagang kawindang-windang at naparesign si Fabi. Ayan, ano kaya yung last move na yun? Yan, ibibigay ko uli sa inyo. Napakarami kasing puzzle nitong laro na ito na nangyari. So, ibigay ko sa inyo, bigyan ko kayo ng kaunting segundo, ano kaya yung last move na ginawa ni Wesley? Start. Congratulations sa mga nakakita. Ang best move ay Queen B2. Resign. Threat lang doon sa rook sa A1. Bakit nag-resign? Kasi kapag nag-rook D1, mayroong knight G2, shamat, matchas. Ang tindi ng pangyayari. Grabe, ang lala. Napakalakas. Black si Wesley pero parang lumabas siya ang puti. Siya ang umaatake. Very brilliant game by Wesley. Napakaganda ng laro niya sa first game ng kanilang semi-final round versus Fabiano Caruana. Okay, so kagabi po 2 game ang natapos. I-analyze pa rin natin yung pangalawa. Antay lang po kayo. At sa mga previous games na hindi natin na-analyze pa, babalikan natin yan. Antay lang po kayo. Okay, so para updated lang po kayo, inilundag ko na sa semifinals. Alright, maraming salamat po. Sana natuto kayo sa game na ito. At kung kayo ay natuto, please like and share the video. At sa mga hindi pa nakakapag-subscribe, subscribe na kayo at click yung notification bell na all para lahat ng ating mga bagong videos ay ma-update agad-agad kayo. Maraming salamat po sa inyong patuloy na pagsuporta at pagsubaybay sa ating YouTube Chess Channel at sa ating Facebook page na RNT Music and Chess. Muli ito ang inyong lingkod, Coach International Master Roderick Nava. God willing ay magkita-kita pa tayo sa mga susunod pang videos.